Paano mabilis mapalaki ang ipon mo sa sari-sari store mong yan? Ikaw ba yung taong matagal ka na nagsasari-sari store? Pero pakiramdam mo gipit ka pa rin. Kakaunti pa din ang ipon mo. Pues saktong-sakto ang usapang to para sa'yo. Kasi tuturuan kita kung ano yung mga gagawin mo para mabilis mapalaki ang ipon mo sa sari-sari store mong yan. Tapusin mo ang buong bidyong to. Kasi marami kang matututunan dito. Malalaman mo na ganun lang pala kadali palakihin ang ipon na pera sa tindahan mong sari-sari store na yan. Kaya wag mong papalampasin ang buong bidyong to. Tapusin mo to, ang bidyong to. So by the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles. Isa po akong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano mabilis palakihin ang ipon ng sari-sari store mong tindahan mong yan? Kung gusto mong malaman yan, may kwento muna ako sa iyo. Kung ano yung mga ginawa ko dati nung ako'y nalugian ng negosyo. Sari-sari store ang sumalba sa akin nun. At yan ang ikwento ko sa iyo. Ito ang istorya ng buhay ko dyan. Taong 2020, nagsimula ako ng bagong negosyo. Pinakauna kong negosyo, yung tipong baguhan pa ako sa mundo ng pagnenegosyo. Nutella business, milk tea, ang binuksan kong negosyo nun. Yan yung panahong sobrang hilaw na hilaw pa ako sa pagnenegosyo. Wala pa akong kaalam-alam. Ang alam ko lang magbenta. Ganun ang pagkakaunawa ko dati sa mundo ng pagnenegosyo. Sobrang hilaw ko nun. Ang dami kong kapalpakan na ginawa sa pag-manage ng pera, sa pag-manage ng inventaryo. Kaya nalugi ang negosyong yan. Sobrang dami kong kapalpakan. Nagpautang, napasobra ang order sa mga stocks. Pero ang dami kong natutunan nung nalugi ang unang negosyo kong yan. Nung nalugi ang negosyong yan, no choice ako. Wala akong kapera-pera. At gusto kong magnegosyo ng bago uli. Gusto kong bumawi. Bawiin yung mga nalugi ko. Kaya alam mo ang ginawa ko? Yung aking inay na may-ari ng sari-sari store. Matagal na ang aking inay sa sari-sari store. Nakiusap ako sa kanya na ako'y magtitinda ng 3 produkto niya sa sari-sari store niya na pinakamalakas. Na ako na muna magtitinda nun. Pumayag ang aking inay. Sobrang tuwa ko nun. Akin na yung mga fast-moving products niya. Yun ang binigay na tulong sa akin ng inay ko. Yung pinakamabenta sa tindahan namin. 3 produkto yun na binigay sa akin ng inay ko. Doon ako nakaipon. Tapos nag-aano pa ako nun. Nag-extra ako. Mga call center. Kasi mga call center, mga puyat eh. Madaling araw, 4 AM hanggang alas 8 ng umaga. Pinapatulog ko ang call center. Ako na muna gumagawa ng trabaho niya. Binibigyan niya ako ng sahod ng isang call center agent. Ang ganda ng schedule ko nun, 4 AM hanggang alas 8 ng umaga. Tapos nagtitinda naman ako sa sari-sari store ng aking inay. Na akin yung 3 produkto na pinakamabenta sa tindahan niya. Nung ginawa ko yan, dyan ako nakaipon. Kaya nakapagnegosyo uli ako. Na hanggang ngayon yung negosyo kong yun, ipapapranchise ko na yun. Dati nalugi ako, pero kita mong pinagbago sa buhay ko. Nag-ipon ako para makapagtayo uli ng bagong negosyo at para makabawi sa unang negosyong nalugi ko. Yan ang malaking pinagbago sa buhay ko. Nakaipon ako at nagka-negosyo muli ako. Sa kwento ng buhay ko, kita mo na, alam mo na, ang gagawin mo para mapabilis, dumami ang ipon ng negosyo mong yan, ng sari-sari store mong yan. Ituturo ko sa'yo, ang pinakauna dyan, maghanap ka ng extra-extra. Kahit may tindahan ka ng sari-sari store, mag-extra ka muna. Gusto mong dumami ang ipon mo, mag-extra ka. Magtrabaho ka para sa iba. Hindi yun sa mga kumpanya, yung mga 8 hours ka magtatrabaho. Hindi ganun. Maghahanap ka ng madaling araw. Ang pasok mo, alas 3 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga. Ganyang trabaho lang na extra-extra ang hahanapin mo. Sa panahon ngayon, madami ng ganyan. Madaming tao ang dalawa-dalawa ang trabaho. At yung mga taong yun, mga panggabi. Naaabuso nila ang kalusugan nila. Nakulang na sila sa tulog, yung mga call center. Ngayon, papasok ka. Aalukin mo siya na alas 3 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga, ikaw ang magtatrabaho ng isang trabaho ng call center na yun para makatulog yung call center. Kasi ganyan ang ginawa ko dati. Para mapabilis ang ipon ko, dalawa-dalawa ang ginagawa ko. Nagtatrabaho ako sa madaling araw. Nagtitinda ako sa sari-sari store ng aking inay. Pagkatapos ng trabaho mong madaling araw na yun, alas 7 ng umaga ang tapos mo dun. Magbukas ka na ng tindahan mo. Sari-sari store mo. Diyan pa lang, lalaki na ang ipon mo. Kasi yung sasahurin mo sa trabahong extra-extra mo, yun na yung magiging pangkain mo sa araw-araw. Para yung pera na kikitain ng sari-sari store mo, hindi mo magalaw. At yun ang mabilis na lalaki.
Hanggang sa gumanda ang tindahan mo. Mapaayos mo na mapaayos yan. Kasi padami na ng padami, ang bilis na ng ipon mo. Yan ang gawin mo. Kung gusto mong bumilis, dumami ang ipon na pera sa sari-sari store mong yan. Ayos? Okay, next dadako na tayo sa pangalawa nating paraan para mapabilis ang pag-iipon ng pera sa tindahan mong sari-sari store na yan ay ang mag-vlog ka. Mag-vlog ka sa tindahan mong yan, sari-sari store mong yan. Mag-vlog ka ng nakakatawa. Sigurado ako meron ka dyang suki, meron ka dyang customer na nabibiro mo. Pues ngayon, ang gawin mo, simplihan mong maglagay ka ng camera. Nabibidyohan mo yung suki mong yun. Tapos biruin mo, yung nakakatawa. Para pag napanood ng tao, ma-entertain sila sa vlog mo. At ipakita mo lagi ang tindahan mo. Kasi pag ginagawa mo yung pagbablog, mawiwisikan mo ng marketing ang negosyo mong yan. Kasi ang negosyo, marketing ang nagpapadami ng benta niyan. At pag marami ang benta mo, mabilis dadami ang pera mo. Lalong-lalo na ang ipon mo sa tindahan mong sari-sari store na yan. Kaya anong gagawin mo ngayong narinig mo to? Ang gawin mo, may cellphone ka dyan. Ngayon pa lang, mag-video ka dyan sa tindahan mong yan. Videohan mo habang nakikipag-usap ka sa mga customer mo. Tapos i-upload mo sa mga platform na yan. At ang makakapanood niyan, makikilala ang tindahan mo. Lahat na magkaka-interes sa negosyo mo dahil napanood ang vlog mo, lahat yun bentahan mo. Paano mo bebentahan mo ngayon? Kausapin mo sa messenger. Hindi mo mawala yan. Kasi kapag nag-marketing ka, nag-vlog ka, yung sinabi ko siya kanina, nabiruin mo ang mga customer mo at videohan mo. Araw-araw mong gawin yan. May mga taong magtatanong, magkaka-interes na bumili sa negosyo mo. At yung mga magtatanong, mag-chat sa'yo, magme-message sa'yo, magte-text sa'yo sa number mo. Yung mga yon, gawin mo lahat sa isang araw, mapabili mo lahat yan. Yung bibiruin mo yung customer, yung makakapanood nun, magkaka-interes sa negosyo mo yun. Magme-message yun sa'yo. At kapag nag-message sa'yo yun, lahat yun dapat araw-araw mabentahan mo. Bumili sa negosyo mong sari-sari store. Sa pamamagitan yan, tataas ang benta ng sari-sari store mo. Araw-araw mong gawin yan. Araw-arawin mo. Kapag mataas ang benta mo araw-araw, matik na yung ipon mo. Lalaki yan na mabilis. At mabilis lalaki ang tindahan mong sari-sari store na yan. Kaya ako to ginagawa. Kaya ako to sinasabi sa'yo. Kasi para sa akin, naniniwala ko, bawat isang tao na magkaka-interes sa negosyo mo, magme-message sa negosyo mo, magte-text sa number mo, naniniwala ko lahat ng taong yan, kunting-kunti na lang, nakausapin mo sila, bibili na yan. Handa silang bumili ng libo-libo sa tindahan mo. Inaantay lang nila ang pakikipag-usap mo. Iyan ang pinaniniwalaan ko. Sa mundo ng pagbebenta, kailangan hindi lang isang araw na kausapin yung mga yan, yung mga customer mo. Kahit anong paraan ng pakikipag-usap, basta makipag-usap ka kahit text, kahit chat, araw-arawin mo. At gawin mo lahat para isang tao, 1,000 piso, pataas ang bibilhin sa tindahan mo. Naniniwala ako dyan. Ganyan lang ang gawin mo. Yan lang ang paraan para mapabilis ang pagyaman mo. Ang paglaki ng ipon mo. Ang kalaban natin dito, ngayong alam mo na, hindi mo pa rin gagawin. Sayang ang pagkakataon. Sayang ang araw na nakausap mo ko. May dahilan kung bakit tayong dalawa'y nagkausap. Kailangan mong kilusan. Kailangan mong gawin. Nasa iyo na ang kaalaman. Huwag mo nang sasayangin. Huwag ka magpapatalo sa kalaban natin na isasawalang bahala mo ang nalaman mo sa usapan natin to. Kaya inaanyayahan kita para marami ka pang matutunan. Subscribe mo na ako. Sama tayo. Kakampi mo ko. Kasama mo ko. Subscribe mo na ako. Join me. Pindutin mo yung subscribe na yan. Kung kaisa kita, join me. Samahan mo ko. Subscribe ka na. Para lagi tayong makapag-usap, makapagkwentuhan tungkol sa pagnenegosyo. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Ang pag-iipon ay hindi lang tungkol sa pera. Tungkol sa pangarap mo. Gaano ba kalaki ang pangarap mo? Bawat sukli sa tindahan mo, bawat tubo na pinagpaguran mo, yan ang patunay na hindi ka sumusuko sa buhay. Kapwa negosyante ko, maaaring maliit ang tindahan mo ngayon. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo. Lahat ng negosyo, nag-umpisa sa maliit. Pero hindi sila bumitaw. Kung gusto mong lumaki na mabilis ang ipon mo, simulan mo pinakamahalagang puhunan. Ang disiplina mo, ang pananampalataya mo, na kahit mahirap ka ngayon, naniniwala ka, nagaganda rin yan. Kaya ngayong gabi, mga kapwa negosyante ko, pangako natin sa sarili natin, di ako susuko, di ako bibitaw, papalakihin ko ang ipon ko, magpapayaman ako, at hindi ko hahayaan na manatiling maliit
ang pangarap ko. Dahil pustahan tayo, darating ang araw. Yung sari-sari store mo ngayon na pinagtatawanan ng iba, yan ang magpapabago ng buhay mo. At kapag dumating yung araw na yon, na asensado ka na, mapera ka na, mayaman ka na, mapasabi ka na lang sa sarili mo, buti pala, hindi ako sumuko. Tuloy-tuloy lang. Hanggat hindi ka sumusuko, maniwala ka sa akin. Hindi pwedeng hindi ka magtagumpay. Palakpakan naman dyan. Pindutin mo yung subscribe na yan. Para lagi tayong makapag-usap. Makapagkwentuhan tungkol sa pagnenegosyo. Alam ko gusto mo ng gantong usapan na makabuluhan. May natututunan ka. Subscribe mo na ako. Palagi tayong may usapan, linggo-linggo. Pindutin mo yung subscribe na yan. Like mo na rin ang bidyong to. Comment ka na rin na hindi ako susuko. I-comment mo dyan sa baba. At i-share mo na rin ang bidyong to para sa mga taong nangangailangan. Subscribe mo na ako. Pindutin mo yan subscribe na yan. At nga pala, gusto kitang turuan na maging mahusay ka sa marketing. Yung pagbablog. Para hindi ka na magmukhang katawa-tawa dyan sa gagawin mong vlog na yan. Ako na magtuturo sa'yo. Kasi matagal na po ako nagbablog 3 taon. At lahat po ng natutunan ko, 1 buwan ituturo ko sa'yo. Lahat ng natutunan ko nung binabaybay ko ang mundo ng pagbablog. Mag-comment ka dyan sa baba kung gusto mong humusay sa marketing, sa pagbablog para i-promote ang negosyo mong yan. At nga pala, comment mo dyan sa baba na magpapaturo ka. At nga pala, sa mga gusto pong umorder ng ating libro, makapangyarihang libro sa magsisimula ng negosyo, comment mo lang po sa baba na o-order ka. Or i-text nyo po ako sa number na yan, nakukuha ka po ng ating malupit na libro. Na ginawa ko yan para sa inyo. Comment lang po or text. Text lang po sa number na yan sa mga gusto pong kumuha ng ating libro. At yun lang po muna. Maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!